Hello guys! Welcome back to my channel. Alright, medyo subtle lang tayo ng konti ngayon ha. Tahimik lang tayo. Pero maganda ang nangyayari doon sa isa sa favorite stock ko. Pag-usapan po natin. Welcome back. Ayan, medyo tahimik lang tayo guys ha. Subtle lang ng konti. Kaya nga niliitan ko na. Sobrang liit po to na halos hindi nyo na mababasa to sa cellphone yung title ko, no? So sana konti lang ang makapanood ng video na to. Yun lang po, may paborito po na panoorin ang video ni Kuya John, no? So tahimik lang po kasi minsan na pagbibintangan po tayo na hinahype po natin ang isang stock para daw po umangat yung presyo ng stock at ibenta ng mataas, maka-exit, hinahype, no? Pump and dump, parang ganun po, no? Kasi po marami pong tao na trader po ang mindset po nila, no? And ako po, hindi po trader ang mindset ko po, no? Ang gusto ko po, makahanap po ako ng winner. Yun po, hinahanap ko na makahanap ako ng winner. And then pag nahanap ko yung winner na yun, i-own ko siya, hahawa ko yung stock na yun for a very long time na hindi ko po ibebenta agad-agad. Actually, napo-frustrate po ako minsan, no, sa mga nakikita ko po sa mga kaibigan ko na minsan, no, 10%, 15% gain, binebenta na. Bakit ganun? Nasaan ang conviction na investing, no? Para po sa akin kasi dapat high conviction. And then kung mataas yung conviction mo sa isang stock, hawakan mo na matagal. Ngayon, kung nagkamali ka, hindi parusahan mo yung sarili mo. Hawakan mo rin ng matagal para umiyak ka talaga at hindi mo na ulitin ang pagkakamali mo. Okay? So, okay. So, ano ba ibig sabihin ng winner, no? Para po sa akin, yung dire-diretso na maganda ang growth, no? Stable, napaka-stable ng growth, no? At nakikita mo talaga may competitive advantage, no? And then, bonus din po sa pagiging winner, nagbibigay pa ng dividends. Yun talaga ang mga panalo, no? Parang lumalago pa ng dividends. Saan ka pa? Okay. Yun ang winner po para sa akin. And if I find a winner, parang po sa akin po ito, hindi ko po alam sa inyo. Hindi ko sinasabing tama po ito, ha? Para po sa akin, kapag nakahanap po ako ng winner, mas gusto ko hindi napapansin yung winner na yan. Kasi gusto ko mura siya. Para lahat ng sahod ko for the next 5 to 10 years, makabili ako ng marami na stock na ito ng mga winner po na. Sana mura siya lagi. Para talagang may bibilin ako, no? Para lahat ng savings ko doon mapunta. Every month meron akong bibilhin. Kasi pag nagmahal na yan, paano pa ako bibili, no? Kasi pag lumapad yung stock, paano yun? Saan ko ilalagay ang savings ko sa future? Hindi hahanap ulit ako ng undervalued stocks. Paano kung wala akong makitang undervalued na maganda? Kukunti lang stock sa stock market natin. Paano ako maghahanap ng maganda? Paano? Saan? Saan? Nakalbo na nga ako kakahanap. Saan tayo? So, nga po, para lang po sa akin, isa pa rin na napapansin ko lang, hindi po ito sadya, napapansin ko lang na bihira ako magbenta talaga. And then bihira rin ako tumingin sa position ko, and bihira lang din po ako mag-login sa mga broker account ko. Madalas nag-login lang talaga ako sa mga broker ko para lang magbasa-basa, tingnan ko yung dividend yield, yung mga ganon, tingnan ko kung may nagbago sa kung ano yung mga pananaw ng yung mga nire-report ng mga broker na yan. Nagko-collect lang, ganyan na. First Metro, tinitingnan ko lang yung dividend sa First Metro, kaya ako naglalagin doon. Yung BPI ko nga, hindi ko ma-access yun. Nakalimutan ko yung password sa sobrang tagal ko nang di naglalagin. Well, anyways, ganun po kasi ganun sa akin lang po ito, wag niyo po akong gagayahin na sa akin lang po, medyo mas gusto ko talaga yung long term, no? Long term, kung panalo, di hawakan mo ng long term, no? Ngayon, kung mali ka, hawakan mo rin ng long term para magdusa talaga at masaktan at magtanda. Kumbaga parang pag napalo kang ganun dahil mali yung kasi minsan may ganun po ako, nabibili ko yung isang stock. Sa sobrang excitement ko, bibiling ko siya. Excited na excited ako. Ngayon, babagsak yung presyo. Mapansin ko, mali ako. Mas gusto ko, nagsasuffer talaga ako para talaga magtanda talaga ako. No? Alright, ayun na po. Kwento-kwento lang po. And then today lang po, napansin ko po, no? Yung isa sa stock na hawak ko po, yung paborito ko po, nag-declare po, no? At parang tumaas yung dividend siya kasi 20 cents per share, no? For this May, no, ang dineclare po niya. And usually po, sa period po na to, 14 cents lang ang dinideclare niya noong 2022 and 2023. 14 cents lang.
yung first dividend na dinideclare niya. And then may kasunod pa to sa later half of the year. Biro mo, from 14 cents tumalon to 20 cents. Sabi ko, wow, iba to ah. Iba to, okay. And then kung i-compare ko po kasi tumaas din yung price niya, naging 6 pesos na eh. So 5.1% na ng dividend yield. Actually nadali ko lang po ito ng 5 to 5.50 pesos. Naglalaro lang dyan habang nag-accumulate po ako. So yung yield on cost ko medyo mas mataas than 5.1%. Siguro pumapalo ko ng 6% or a little bit more than that, no? Ayan. And na-notice ko rin na for the past 3 months, dahan-dahan na pong umaangat yung stock na to. Parang nanonotice po ng mga tao, siguro mga dividend investor, nakikita nila, no? Uy, maganda rin yung dividend yield nito at maganda yung nangyayari sa negosyo. So, tumataas din po ang price niya. Hindi ko alam kung magiging sustainable po ito o hindi, no? Pero napapansin ko lang naman at sinishare ko lang din po sa inyo, no? Kasi ito pong stock po nito, they keep on eating market share every year, no? Kain silang kain ng market share. Tingnan nyo nga po sa kanyang annual report, no, na nag-umpisa lang po sila noong 2007 with a market share of 3% and ngayon 15% na ang market share po nila. Ganun po katindi yung yung stock po na to, and they're doing something good, they're doing something right. At may pag ganito mo kumakain ng market share, may competitive advantage po yan kasi isipin mo, bakit ikaw ang pinipili ng mga customer? Bakit ikaw? Bakit lumilipat sa'yo yung customer ng iba at ikaw ang pinipili? So bakit ganon? You're doing something right at may competitive advantage ka. Maari yung cost mo mas maganda, mas mura ka, or maari mas maganda yung service mo, or there's something really good, no, na ginagawa ang company po na to, no? Ayan. And then yung last 2 years, napansin ko po, no, kaya siguro hindi hindi siya maangat nung past 2 years simula na nag-accumulate ako nito. Kasi napansin ko, siguro dahil inefficient sila, naging inefficient sila nung kasi Vismin sila yata dati. Nag-umpisa sila Vismin and then tumawid sila ng Luzon. And syempre, bago sila sa Luzon, medyo inefficient sila kasi syempre, konti pa lang customer mo, konti pa lang yung mo, and then tayo ka ng tayo, marami kang asset na sineset up. So talagang tataas yung cost mo and then yung pasok ng pera mas mababa. So mas inefficient sila. Nakita ko yung mga margins nila ay medyo hindi bumaba ang margins po nila, no? Although nag-increase pa rin naman. Pero itong 2023, no, na report po nila na lumabas po, mapapansin po nito, no, yung gross revenue tumaas. From 18.7 billion naging 19.2 billion, tumaas po ng konti. And then, yung gross expense bumaba ng konti. So, ibig ko pong sabihin, parang gumaganda po yung nito eh. Yung efficiency niya, gumaganda, nagiging mas efficient na siya, napapababa na po niya yung expenses niya, nagiging efficient na po ang business niya siguro dito sa Luzon. Yun po ang basa ko po dito, no? Siguro kumakalat na po talaga siya sa Luzon, no? At dumadami yung customer niya, kaya nakakabawi na po siya in terms of efficiency, no? Okay, alright, and diretso lang, no? Grow ng grow. Kukonti ang utang ng stock na to at may dividends pa. Kaya paborito ko po ang stock na to at medyo nagustuhan ko po talagang bilhin po ito the past 2 years. At ang stock mo na pinag-uusapan natin ay si Price Corporation. At kung ako po tatanungin, ayoko pong tumaas ang presyo nito. Kung pwede lang, bumalik ito ng 5 pesos. Mas gusto ko. Kung pwede, maging 4 to, 3 pesos para makabili ako ng marami. Yun lang po ang para po sa akin. Again, hindi po to financial advice at hindi ko po sinasabi sa inyo bilhin si Price Corporation. Bahala po kayo sa mga buhay mo ninyo. Hindi ko po ito nire-recommend po sa inyo. Pero kung gusto niyo pong pag-aralan, tingnan nyo rin po ang kanyang report po. No? At konting disclaimer lang po, hindi po ito expert. General Education and Entertainment lang po ito. No, tahimik lang po tayo isa. Kaya hiniliitan ko talaga yung thumbnail ko. Okay, so parang konti lang ang maka-view nito, yung talagang mga po talaga, mga kaibigan natin, subscriber na nag-aabang lagi na ating video, no? Like, subscribe, share, hit the notification bell, kwento natin sa comment section sa baba. Happy investing, God bless, bye!